Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back. Papalapit na po ng papalapit ang midterm elections at yan ay gaganapin sa May 12, 2025. At siyempre, sunod-sunod po ang labas ng mga survey. Paniwalaan man natin o hindi ang mga survey na to, ito po ay nagiging guide kahit papano kung sino ang pasok sa top 12, top 15, top 20, para na rin sa mga kandidatong nasa baba, kailangan nila mag-double time para sila ay makaangat at makapasok sa top 12. Ngayon po, naglabas naman ng resulta ang NBC DZRH sa kanilang pre-election survey. Ito po yung kanilang second wave. So balikan po muna natin yung first wave ng DZRH survey para ipaalala sa atin kung sino para sa kanilang survey ang pasok sa top 20. And starting from the bottom, number 20 si Francis Tolentino, number 19 si Gringo Onasan, number 18 si Willie Ong, number 17 si Bam Aquino, number 16 si Francis Pangilinan. Going up tayo, number 15 Benhur Abalos, number 14 Bongo, number 13 Amy Marcos, number 12 Bato de la Rosa, number 11 Abby Binay, number 10 Willie Revillame, number 9 Camille Villar, number 8 Bong Revilla, number 7 Pia Cayetano, number 6 Lito Lapid, at ang top 5 ng DZRH, number 5 Manny Pacquiao, number 4 Panfilo Lacson, number 3 Ben Tulfo, number 2 Tito Soto, and number 1 Erwin Tulfo. So ang kanilang first wave survey ay ginanap noong December 7 to 9, 2024. At ito na po, inilabas na ng NBC DZRH ang resulta ng pre-election survey Wave 2 para sa senatorial election ng 2025. Isinagawa ito nationwide sa 7,516 na katao noong March 8 to 10, 2025. Pareho pa rin kaya ng standing ng first wave ng DZRH ang standing ngayong second wave. Para malaman po natin kung nasaan ang ating mga kandidato, babasahin po natin yung top 40 ng DZRH survey. Pag wala pa dito sa top 40 na to ang inyong mga kandidato, mukhang malabo na sila ay makapasok sa Magic 12 sa midterm elections. As usual, start po tayo from the bottom, going up to top number 1. Number 40, Ernesto Arellano with 2.5%. At number 39, Danilo Ramos at 2.7%. Akyat tayo ng number 38, Norman Marquez with 2.7%. Number 37, Jose Sani Matula with 2.7%. So ito pong 37, 38, and 39 na pare-pareho sila nakakuha ng 2.7%, pwede po sila mag-rumble sa pwestong yan. Number 36, Arlene Brosas with 3%. Number 35, Richard Mata with 3.2%. At number 34, Leody de Guzman with 3.8%. Number 33, Franz Castro with 4.2%. Number 32, Teddy Casino with 4.7%. And at number 31, Renesio Espirito with 5.1%. Going up po tayo sa top 30, Ariel Querubin at number 30 with 5.5% of the voter preference. At number 29, Heidi Mendoza with 5.7%. Number 28, Jesus Hinlo Jr. with 7%. Number 27, Vic Rodriguez with 8.2%. Mataas naman sa kanya si Apollo Quiboloy at number 26 with 8.8%. And at number 25, Raul Lambino with 11.7%. So, top 24 na po tayo. At number 24, Jimmy Bondoc with 15.6%. Going up at number 23, Bonifacio Busita with 18.2%. At number 22, Willie Ong with 19.6%. Pero alam na po natin na nag-withdraw na si Doc Willie due to health reasons.
At number 21, Rodante Marcoleta with 20%. Okay, top 20 na tayo. Number 20, Philip Salvador with 20.2%. At number 19, Gregorio Onasan with 20.3%. Number 18, Francis Tolentino with 21%. Number 17, si Francis Kiko Pangilinan with 25.9%. And at number 16, Benhur Abalos, 27.5%. Pataas pa rin tayo, number 15, Willie Revillame with 31.1%. Amy Marcos at number 14 with 32.2%. And at number 13, Bam Aquino with 33.5%. So ito na po ang top 12 na kung ngayon gaganapin ang eleksyon, pasok po itong 12 ito. Starting off with rank number 12, Ramon Bong Revilla Jr. with 36.8%. One notch higher at number 11, Abby Binay with 37.8%. At number 10, Manny Pacquiao with 38.5%. At number 9, Lito Lapid with 40.1%. At rank number 8, Camille Villar with 40.6%. And at number 7, Pia Cayetano with 40.9%. At ang top 6 natin, sa rank number 6, Bato de la Rosa with 41.4%. Number 5, Ben Tulfo with 43.3%. Apat na lang. Number 4, Tito Soto with 46.4%. Type po sila ni Ping Lacson with 46.4%. So at number 3 and 4, pwede pong magpalit ng pwesto si Tito Soto at si Ping Lacson. And at number 2, Erwin Tulfo with 55.7%. At ang bagong number 1 ayon sa NBC DZRH pre-election survey, Bongo with 55.9%. So ang pinakamataas po na pag-akyat mula sa kanilang first wave ng senatorial survey, umakyat sa survey si Senator Christopher Bongo na may datos na 55.9%. Dati itong nasa ika-14 na pwesto. So ito ang pasok sa Magic 12 ng DZRH pre-election survey. Number 1, Bongo. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Panfilo Lacson. Number 4, Tito Soto. Number 5, Ben Tulfo. Number 6, Ronald Bato de la Rosa. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Camille Villar. Number 9, Lito Lapid. Number 10, Manny Pacquiao. Number 11, Abby Binay. And at number 12, Bong Revilla Jr. So sa mga kandidatong pumasok sa Magic 12, ang mga galing sa alyansa ni President Bongbong Marcos, si Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Abby Binay, at si Bong Revilla Jr. So 9 out of 12 slots nakuha ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos. So doon sa tatlo na hindi kasama sa alyansa, Bongo at si Bato de la Rosa na parehong nasa PDP laban at si Ben Tulfo na isang independent. Pero itong nasa number 13 down to 18, sina Bam Aquino, Amy Marcos, Willie Revillame, Benhur Abalos, Francis Pangilinan at si Francis Tolentino, kailangan nilang mag-double time. At meron pa namang less than 60 days bago ang midterm elections, baka sakaling magmilagro at makaakyat pa itong mga nasa rank 13 to 18. So pumasok ba ang inyong mga kandidato sa 40 slots na ito? Pumasok ba sila sa top 20 or top 12? And lastly, sang-ayon ba kayo sa mga pumasok sa top 12? Ito naman pong survey na to ay ayon sa NBC DZRH. So sa 4 na senatorial survey na inilabas na natin dito sa aking channel, nag-number 1 na si Erwin Tulfo, pati si Tito Soto at si Bongo. Sino kaya sa kanilang tatlo ang uukupa sa number 1 slot pagdating ng May 12 senatorial elections? Kayo po, sang-ayon ba kayo sa inilabas ng DZRH senatorial survey? Comment lang po down below.